Kailan niyo po unang na-meet si Jay at paano niyo siya na-meet? Nag-start yun dun sa friend ko. Nanood siya ng mga vlog ni Jay noon. Tapos, nandun kami sa isang friend ko, kumakain kami. Tapos, nanonood yung anak niya dun sa phone. Nadidinig ko na, Mami Eka, yung inaabangan natin si Miss J. Yung sa, may sulat na ikaw. Akin ka. Akin ka. Tapos, ayun, tapos napanood na daw nila yung lahat. Tapos, sabi ko, ano ba ako yung pinanood nyo? Si Jay Costura, siya yung magaling manghula-hulaan niya lahat. Talagang lahat-lahat manghula. Sabi ko, yun kako yung kailangan ko. Kasi, 7 days nang hindi umuwi yung husband ko nun. So, hindi ko alam, wala kasi siyang paramdam nun. Wala talaga totally. So, syempre ako, hayop man, hinahanap, asawa pa kaya. So, gusto ko talaga siyang, gusto ko si Jay Costura ako yung kailangan ko para magkaroon ng kasagutan yung mga tanong ko. Nung nasa loob ka na with Jay, ano yung nakita niya sa'yo through cards? Una yung iniwan ka. Oo. Sabi ko, opo ka ako. Iniwan pa ako ng asawa ko. Tapos yung huli is 2. Tapos this is your second life. Sabi ko, opo. Ano niyo po ako nalaman? Yun yung naging reaction ko. Yun. Based dun sa cards na nabasa niya. Then, after nun, yung 13 cards na doon niya nakita na magiging masaya ako, long life at makakasama ko ng matagal ng anak ko. Which is yun talaga yung gustong-gusto ko. Pakikwento lang natin ng konti. Ano yung sinasabi mong iniwan ka at saka ano yung sinasabi mong this is your second life? Cancer patient kasi ako. Pero dineclare naman ng doktor after ko dito. Pumunta nun, after 3 weeks, dineclare na cancer free na daw ako. So which yung nabasa ni Miss J sa barahan. Kaya yun, sobrang thankful at una kay Lord. Ipapasalamat talaga ako sa kanya. Kasi siya yung, siya talaga yung, sa kanya ako kumapit. Kasi kung wala siguro kung pananampalataya sa kanya, bibigyan ko kasi unang-una yung problema ko din sa asawa ko. Na sa kasagsagan ng pagpapagamot ko, sa kasagsagan ng sakit ko, iniwan niya ako. And then, yung life, yung dadagdag pa yung life mo, ano yung sinabi niya? Yun, sabi niya is pagiging masaya ko din, long life makakasama ko ng mahabang panahon yung mga anak ko. So, doon ako masyadong nagdibong yung puso ko, parang masaya. Kasi yun naman talaga yung gusto ko, makasama yung mga anak ko ng matagal ko. And then ngayon, pinabalikan niya, so di ba pinabalikan niya, ano yung... Nakita niya din ulit sa cards. May involved na girl na nagsasama na sila. Tapos, dun sa huling cards na nakita nila sa 8 cards is nakita na ginagamitan na siya ng dasal. Or dinasal lang siguro para, kasi ibang-iba yung asawa ko. Hindi siya yun eh. Hindi talaga siya yun. Kabisado ko kasi yung asawa ko. Na hindi niya kami natitiis. Unang mga anak niya. Lagi niya yung pinakamusta. Kumain na ba kayo mga anak? Lalo na ako. Ngayon na lang talaga siya totally nagkaganon. Mula nung nahiwalay siya sa amin ng magti 3 months na. Ibang-iba siya. Kumpara dun sa asawa ko talaga na dati, na hindi talaga siya ganun. Nagtataka lang ako ng bakit iba na siya. Lahat kami nagtataka na kasi para ba siyang sunod-sunuran. Takot na takot siya. Parang ganun ang pakaramdam ko. Tapos ako lagi naka-block sa kanya which is hindi naman niya ginagawa talaga yung dati sa akin. Na parang ayaw niya kami kumukontak sa kanya. Na baka magalit yung girl, yung babae. So, ano yung in-advise ni Jay para... Nagpaiwan si Miss Jean ng gamit niya na hindi pa nalalabahan. Hindi pa niya ng tubig. Ayun, siya na daw ang bahala. Talagang gusto ko ngayon is babuo ulit kami. Tatanggapin ko siya kung ano yung mga pagkakamali niya. Tatanggapin ko siya ng buong puso namin ng mga anak ko. Kasi mahal namin siya eh. Kami yung totoong pamilya na nagmamahal sa kanya. So
So kahit anong kasalanan yung ginawa niya sa akin, tatanggapin ko siya ng buong puso. Kasi mahal namin siya. Lalo na ako mahal ko siya. Hindi ko kaya yung mawalay talaga siya sa amin. Kasi ako nagtiis ako sa kanya eh. Kahit ang dami kong pain na nararamdaman, pinatawad ko siya. Actually ngayon, hindi pala na akong galit sa kanya. Kung baga sa naaawa ako. Kasi may mga pagkukulang din ako sa kanya. Meron din akong mga nasabing hindi maganda sa kanya. Nagtiis naman muna siya sa akin bago siya umalis. At ayun, may ibang kumali nga. Tapos, hindi na nga siya nakabalik sa amin. Pero kung di ako, alam naman ni God yun na yun ang pinag-pray ko na nabubalik siya sa amin. Ngayon, ano po yung parang siguro pwede nyong gawin para sa family mo, para sa mga anak mo? Importante yung mga anak ko. Sila muna yung priority ko sa ngayon. Mahalin ko muna yung sarili ko. Magpapagaling ako ng gusto at yung mga bata. Yun yung pinaka-importante sa akin sa ngayon. Yung asawa ko, si Lord na ang mag-guide sa kanya. Pauwi sa amin. Alam ko na sigad na yung gagawan para makabalik siya sa amin. At sigad na rin yung maglilinis ng isip niya kung ano man yung mga pumasok na hindi maganda sa kanya. Si Lord na yung bahal. Okay, so yun. Sa mga struggle mo ngayon, ano yung mga natutunan mo or naging learning mo sa experience mo na ito? Para sa sakit ko. Sa lahat mo? Kasama tayo sa sakit mo muna. Sa sakit ko, unang-una nagpapasalamat ako sa bayaw ko na siya talaga yung nagtustos ng pagpapagamot ko sa kanya. Si God, siya yung ginamit na way ni God para matulungan ako sa pagpapagamot ko, matulungan ako sa financial, sa lahat-lahat, sa bayaw ko. Tapos, yun nga, sa family ko naman ay nandakan ng pagkukulang ko kasi sa mga anak ko. So ngayon pupunan ko talaga yun. Tsaka, unang-una yung pagpapatawad, isa yun, para sa akin, kailangan ko yun kasi ako, matiisin ako sa asawa ko eh. Hindi ko nakita yung mga effort niya dati. So parang nagsisisi ako nung nawala siya. Ang dami ko pala akong pagkukulang sa kanya. So yun yung mga ang dami kong realization na natutunan nung nawala siya sa amin. Tulad na? Yung pahalagahan siya. Kasi nung time na may sakit ako, parang dead ma. Kahit anong gawin yung effort, hindi ko nakikita yun. Yun, tapos yung respeto, nawala din. Isa yun, kaya siguro kinatok na ako ni Lord na sumusobra ka na. Baguhin mo na yung sarili mo. Nakalimot kasi ako kay Lord eh, kaya magtiwala lang kay Lord. Lahat. Ano natin sa kanyang lahat ng problema. At siya ang bahala. Kay Lord lang tayo kumapit. Ako talaga, si Lord ang naging sandalan ko sa lahat. Kaya ako na nalagpasan itong pagsubok na ito sa akin. Kay Lord lang talaga. Nung nawala yung asawa ko, doon ko na-realize lahat. Lahat-lahat na-realize ko. Kaya, sabi ko, mainam naman na nangyari siguro to para nagising na ako sa katotohanan na hindi na ikaw yan. Hindi na ikaw yung Gretchen. Kaya sasabi ko ako yung tinapit kasi ang dami kong na-realize talaga. Nauna yung pagkukulang ko sa mga anak ko, pabayaan ko sila, sarili ko lang yung iniisip ko, yung kaligayahan ko, naging obsessed ako sa asawa ko na dapat hindi, na dapat sa mga anak ko lang ako nakafocus. Yung mga natutunan ko na. Ilang months kayo nagsuffer sa pagiging
cancer patient? And kailan kayo na gumaling talaga total? Nag-start ako ng gamutan ko is November. Chemo muna. 2000. November 20, 2020. Then, natapos ako ng chemo ko is March 10, 2021. Nag-start ako ng surgery is April 10. Natapos, nakalabas ako ng hospital ng April 14, 2021. Nag-start ako ng radiation ko is May 10. Tapos, June is consider cancer-free ako. Kinausap na ako. So, sabi niya, kailangan mo nang mag-jogging, pagpapawis, ilabas mo na yung mga gamot na napasok sa katawan mo. Pwede na akong, na ulit, yung normal life na, gawin ko na lahat ng, pero yung hindi naman sobra, alagaan ko pa rin yung sarili. Yun ang importante. Yung dalawang kung meron akong cancer na invasive carcinoma, stage 3, nalungkot ako, pero alam ko na pagagalingan ako ni Lord. Kaya sa mga katulad ko na nakikipaglaban sa cancer, tiwala lang tayo kay Lord at magdasal tayo. Walang imposible kay Lord. Lahat ng yan, kahit anong stage pa yan, basta kay Lord tayo kumapit. Pagagalingin niya tayo. Wag nating intindihin yung na sasabihin hindi tayo gagaling. Hindi, laban lang. Naniniwala kasi ako na God will provide. Kaya sa mga cancer patient na katulad ko, tiwala lang tayo kay Lord. Hindi niya tayo bababayaan. Siya na yung gagawa ng paraan para gumaling tayo. Sa totoo lang, hindi ko talaga na makikilala ko siya. So sabi ko, Lord, gusto ko si Miss J makilala. Sabi ko, sana po ma-meet ko siya. Yun naman po, talagang ang galing niya nagpunta ako ng US ng radiation ko. Sabi ko, sana maaga ako makauwi. Matapos ng 9. So, 8:30 lang tapos ako. Tapos, yung taxing sinakyan ko is taga Novaliches din. Sabi ko, kuya, may pupunta na ako sa Novaliches. Antayin mo ka ako sa labas ng UST. Sabi niya, okay, sige, Eka. Umayon sa akin lahat. Parang talagang ginaid ako ni Lord na makilala ko si Jay. Si Miss J. Gusto niya. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi dahil sa kanya, nagkaroon ako ng ang tawag doon, ng Liwanag. Liwanag, tsaka ng pag-asa. Sa mga Nostranatics na hindi naniniwala kay Miss J, hindi ko po kayo niustan kung ayaw niyo pong maniwala sa kanya. Pero isa po kasi ako sa nung una hindi ako naniniwala, pero nung nalaman ko po kasi na ako mismo, na nasaksihan ko na binasahan ako ng bara, is nagkatotoo lahat. Nagkatotoo po lahat sa akin yung pagbabasa ng cards ni Miss J. Kaya po dun sa mga hindi naniniwala, hindi naman po namin kayo pinipilit. Pero kayo po, kung mahilig ka kayo sa mga bashers niya, kayo po mismo pumunta dito, magpahula kayo. Para alam niyo yung para alam niyo na totoo yung sinasabi namin. Sa mga nagtitiwala din po kay Jay sa Nostranatics is, magiging masaya tayo kasi nalalaman natin. Hindi na tayo kakilala pero nababasa niya lahat. Nababasa niya lahat at nagtotoo lahat ng nakikita niya. Miss J, napakaswerte ko kasi nakilala kita. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi nakilala kita. So, yun lang po napakalaking tulong sa akin nun. Tsaka sobrang bait po talaga ni Miss J. Wala akong masabi sa kanya. Sobrang thank you po, Miss J, kasi binigyan mo ko ikaw yung pangalawa kong pinagtatiwalaan, binigyan mo ko ng pag-asa. Thank you.